Muli po ay isang magandang pagkakataon siguro ang panahong ito upang muli tayong mag-aral ng banal na kasulatan. At iniimbitahan ko po at hinihiram ko ang inyong pakinig at pangunawa sa pag-aaral ng ating banal na kasulatan. Tayo po ay nag-aral ng mga nagdaang panahon na ang pag-aaral ay may kinalaman sa unang pagsasalita ko ay may kinalaman sa palatandaan ng tunay na pastor o tunay na manggagawang sa Diyos, at ang pangalawa po ay ang pinagkakakilanlan ng Diyos sa tao. Napahayag po roon na nakita ninyo sa pangalawa na kung paano na ang pinagkakakilanlan pala ng Diyos ay ang Sabat. Yun po sa pag-aaral na ito ang nais kong bigyan sa atin ng pagpapahalaga. Nais ko ibigay sa inyo kung ano ang kahalagahan ng Sabat, at yun po ang nais kong pag-aralan natin sapagkat sa panahon pong ito ay marami na po ang nagsasabi na ang Sabat ang wika ay lumipas na. Ang Sabat ang wika ay hindi na sa panahong Kristiyano, ito ang wika ay sa panahon pa ng Israel, hindi na sa ating kapanahunan. Kaya nais ko po sa inyong pahalagahan at pag-aralan ang may kinalaman sa araw ng Sabat. Kaya sa una pong pagbasa sa banal na kasulatan, nais ko sa inyo basahin ang aklat ng Biblia sa aklat po ng Genesis sa 2 hanggang 1 at hanggang 3. Ang nakalagay po ay ganito sa Genesis 2, 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangiling, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito po ang unang talata na aking binasa, sapagkat kung ating mapapag-aralan at ating mababasa rito sa banal na kasulatan, mula sa paglalang ng Diyos nitong lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito, atin pong makikita rito na ang Diyos pala'y nagpahinga ng ikapitong araw, at ito po pala ang kanyang ipinangiling. Yun po ang napakahalaga na dapat nating maalaman, na ang kauna-unahang nangiling ng Sabat ay wala pong iba kung hindi ang Diyos. Kaya sabi nga ng iba, hindi naman ito Sabat. Sabi ng iba, yan naman ay ikapitong araw. Kaya nais ko ipag-aralan din natin na ito palang ikapitong araw ay siyang Sabat. Ano pong katunayan na ito palang ikapitong araw ay siyang Sabat? Sa Exodo 20 at talata pong 8 hanggang 10 ay ganito po ang ating mababasa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki, ni babae, niyang iyong aliping lalaki, ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Makikita po natin sa pag-aaral na ito na ang sabi po rito sa 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kaya po yung pagtigil at pangingili ng Diyos sa ikapitong araw, yun po pala yung Sabat ng Panginoong Diyos na siyang sinasabi ng iba na ito naman anyay sa mga Israel. Hindi po pala totoo yun. Yun daw pong Sabat, sa pagpapahayag po ng iba, ito po anyay sa Israel. Sabat anyay yan ng mga Hudyo. Hindi po. Yun po palang ikapitong araw, maliwanag po yung binasa natin, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kaya makikita natin at ating liliwanagin sa pag-aaral natin ito, na napakahalaga nitong Sabat sapagkat ipinangili ng Diyos, ibinigay sa mga Hudyo, at pagdatingan ng ating Panginoong Hesus, na siyang bugtong na anak ng Diyos, ito rin ang kanyang ipinasok sa sinagoga. Sa lahat po ng araw, kung titingnan natin, ito ang kanyang babasahin ko po sa inyo. Ito ang kanyang pinasukan
Sa aklat po ng Lucas, masusumpungan po ito, sa aklat po ng Lucas 4, at talataan pong 16 ay ganito po ang nakalagay. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kaya makikita natin na ito palang Sabat, pagdating ng anak ng Diyos na siyang ang Panginoong Hesukristo, ang sabi po ito yung kanyang kinaugalian. Kaya napakahalaga pong malaman ng tao na sabi nga siya napasa Nazaret na kanyang nilakhan, ayon sa kanyang kaugalian. Siya pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat, nagtindig upang bumasa. Ito po ang kinaugalian ng ating Panginoon. At ganun din po ang kanyang alagad kung ating titingnan ang aklat ng mga gawa. Sa 17 po, at talatang 2 ng aklat ng mga gawa, ay ganito po ang matutunghayan naman natin tungkol kay Apostol Pablo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Maging ito pong si Pablo na kahuli-hulihang apostol ng ating Panginoon. Kaya po sinabi kong kahulihan o kahuli-hulihan sapagkat patay na ang Panginoon nang ito po ay tawagin. Kung makikita po natin at atin namang alam ito. Patay na ang Panginoong Hesus nang siya'y tawagin sa katungkulan ito ng pagka-apostol. Ito po ang kanyang kinaugalian. Ito po ang kanyang kinaugalian na mga tuwiran sa kanila sa mga kasulatan kung araw ng Sabat. Kaya makikita natin, ulitin ko, ang Panginoong Hesus, yan ang kinaugalian, maging ang kanyang apostol na si Apostol Pablo. Napakahalaga pong malaman natin ito sapagkat kaya po ito'y binabanggit namin. Diyan po natin makikita ang kahalagahan ng Sabat na sinasabi nung iba'y wala na. Ito pala pong Sabat na ito ang makikita natin na ito lang ang nagkaroon ng kinaugalian halos itong Panginoong Hesus at itong apostol na si Pablo. Kaya sabi ng Panginoon sa aklat po ng Juan 14 at 12 ay ganito. Sa 14 at 12 po ng Juan ay ganito po ang nakalagay at aking babasahin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Maliwanag po ang pagkasulat ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoong Hesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Kaya yun po ang pagpapahalaga natin dito. Ginawa ng Panginoon ang ganitong kalalagayan, yung gaya ng sinabi ko, yung pagpapahalaga sa araw na ito ng Sabat. Dahil ito yung kinaugalian ng ating Panginoong Hesus. Kaya kinaugalian niya kasi yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang unang nangilin. Kaya pagdating nga niya, kinaugalian niya, pati ng alagad, ito rin ang kinaugalian ng ating Apostol Pablo. Ganun po kahalaga ang Sabat. Na dapat naman, ang mga tao, kung tayo ngay sumasampalataya, sabi, ugaliin din natin ito. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin sumasampalataya, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Ito po ba'y ginawa natin? Kaibigan ko, tayo po ba'y nag-ugali ng ganitong ugali ng ating Panginoong Hesus? Ito pong unang Timoteo, may mga nag-aano po ng talatang ito. Kung minsan, sasabihin ng iba, talata namin iyan. Pero nais ko pong basahin sa unang Timoteo 3:15. Ang mga talatang ito, na ang pagkakasulat po ay ganito. Sabi po rito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito pala pong
kalalagayang ito kung titingnan natin, sabi ng sumulat nito si Apostol Pablo, kung ako niya magluwat ng mahabang panahon, ay kung ano ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, haligat suhay ng katotohanan. Mayroon po pala talagang bahay ang Diyos. Mayroon po pala talagang iglesia ang Diyos. Totoo po yan sa sanlibutan ito. Mayroon pong iglesia ang Diyos. Mayroon pong bahay ang Diyos. At sa bahay na ito ng Diyos ay may uugaliin. Kaya po, babalikan ko nga yung sinabi ko na naman kanina. Ang uugaliin po sa bahay ng Diyos ay gaya ng inugali ng ating Panginoong Hesus. Na ang pag-uugali rito, yung pagpasok sa sinaguga, pag-araw ng Sabat. Ito lang po ang dapat ugaliin ng isang sumasampalataya. Kasi kung hindi po ito ang inuugali ng isang sumasampalataya, hindi po totoong sasabihin lang ng iba, amin yan, hindi po totoo yan. Inaangka lang po ang totoo yung talata. Kasi itong Biblia, matagal nang tapos ito Kung titingnan po natin, matagal nang tapos ang banal na kasulatan. Unang siglo pa tapos ang kasulatan ito, bigla namang aangkinin ng mga mangangaral sa ngayon na dito kami sumampalataya, kami ang sumusunod niyan. Ang katotohanan po nun, pag hindi po nag-uugali ng ganitong kalalagayan, hindi po yung tunay na pananampalataya. Marami rin po ang nagsasabing pananampalataya o nananampalataya na sabi nga ng iba, manampalataya ka lang kanyang wika, ay ligtas ka na. May mga ganito po akong naririnig at may mga ganito na rin po akong mga nakausap sa pakikipag-usap ko sa pamamagitan po ng pananampalatayang ito, ay marami na po sa edad kong ito akong nakasalubong na ganitong uri ng aral. Manampalataya ka lang, sabi sa akin, Brad, ligtas ka. Diyan na niya sa inyo, napakahirap. Ang dami niya diyang mga sarit-saring, mga pagbabawal, kung ano-ano ang sinasabi po nila. Samantalang simple lang ang niyang kaligtasan, manampalataya ka lang. Ganyan po ang katuruan ng iba. Pero yan po ba ang katotohanan ayon sa Biblia? Sa tingin po natin, gaya ng aking inuulit-ulitan sa inyo, na pag hindi ganun ang kinaugalian kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus, hindi po magiging ganun ang pananampalataya ng isang tao. Kaya ang pinakamabigat dyan, sasabihin nga ng iba, may pananampalataya tayo, pero pagka po yan ay hindi nakasulat, hindi natin mababasa sa Biblia, napakahirap po yan. Sa salita lang po yan, pananampalatayang yan. Pero alam ko na sa aking babasahin ay walang makakatutol na talagang ito ang nararapat sa isang mananampalataya. Sapagkat pag hindi po ganito ang uri ng pananampalataya, hindi po totoo ang pananampalatayang kinabibilangan ng mga taong nagsasabing sila may pananampalataya. Ano pong ibig kong sabihin? May babasahin po ako sa inyong talata na ang iniingatan namin ay makasakit ng damdamin. Subalit, kung ito po ang kalooban ng Diyos at ito po ang dapat mangyari, nasaktan ang tao para lang magising, ay gagawin po natin. Sapagkat ang Diyos po ang nagsabi nito at kami naman po ay tagabasa lamang at tagapagturo lamang ng ganitong uring mga aral. Ito pong talatang babasahin kong ito sa inyo ay masusumpungan po sa aklat ng Hebreo 4, talataan pong 3. Ang pagkasulat po ay ganito. Sa Hebreo 4 at 3, ang sabi po ay ganito, sabi po ng sumulat, sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. Sabi po ng nagtala, unang sumulat ng talata pong ito, ng aklat na ito, ng Hebreo, tayo anyang wikang nagsisipanampalataya, nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Mayroon po palang isang pinapasukan na kapahingahan. At ang kapahingahan po ito, yung kapahingahan ng Diyos. Kaya, excuse po, kaya po aking binabalikan yung aklat ng Genesis na ang Diyos nga ay nagpahinga. At yun po naman ay mababasa nating patuloy, ay yung palang pagpasok sa kapahingahan,
kinakailangan ang mananampalataya ay papasok din sa kapahingahan ng Diyos. Dahil pag hindi po pumasok sa kapahingahan ng Diyos, sabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos, buhat ng itatag ang sanlibutan. Yun po pala, pag po pala hindi pumapasok sa kapahingahang ito ng Diyos, ay sumpa. Sa halip na pagpapala, gaya ng sinasabi ng iba, pagpapala, dalangin ng dalangin, dahil humihingi ng pagpapala, yan po pala hindi pagpapala, sumpa. Bakit? Hindi po pumapasok sa kapahingahan ng Diyos. So, ulitin ko po sa inyo yan. Napakahalaga po yun. Ang sabi po ng talatang ito ay sapagkat tayong nagsisipanampalataya. Tayo, ang sabi rito, tayo na mga mananampalataya, may pinapasukang kapahingahan at ang kapahingahan yan, yung kapahingahan ng Diyos. Alin po yung kapahingahan? Ituloy po natin sa 4. Sapagkat sa isang dako, ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Ito pala pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos naman nalalang. Pagkatapos nalalangin ang sanlibutang ito, nagpahinga ng ikapitong araw. At ito yung sinasabi ng Panginoon na hindi kayo magsisipasok sa aking kapahingahan. Gayaan niya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila niya hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ay di kapag po pala hindi pumapasok dito yung sumpa, kapatid ko, ingatan mo. Kapag hindi ka pumapasok sa kapahingahang ito, sinumpa ka ng Panginoon. Yan po ang tandaan natin. At para huwag tayong mapasumpa, pumasok tayo sa kapahingahang ito, sapagkat ito palang kapahingahang ito, tungkol anyang wika sa ikapitong araw. Mayroon palang kapahingahang ipinagpahinga ang Diyos, na ito pala'y sa paglalang pala mga ipinagpahinga na ng Diyos na dapat makikilakip tayo sa kapahingahang ito. Yun po ang napakahalaga dahil kung hindi nga tayo kasama, hindi tayo kalakip, ay kabaliktaran, sinumpa tayo dito ng Diyos. At yun po ang dapat na maiwasan ng tao, yung galit ng Diyos. Yun po yung pinakahuli. Kapag ka, magalit man sa iyo ang tao, magalit na sa iyo kahit sino, baka pag nagkapira ka, ay mabayaran mo, pero itong Diyos hindi po kayang bayaran ito Baka pagka nagalit sa iyo talang, mapagtaguan mo pa, makapunta ka ng ibang lugar, o kung mayaman ka, nakapunta ka ng ibang bansa, makapag-abroad ka, harong ka makapagtago, wala na yung galit ng tao. Pero itong sumpa ng Diyos, kaibigan ko, hindi mo kaya itong iwasan. At ito'y nangyayari lamang kung hindi ka kasama doon sa nagsisipanampalataya. Aba yun daw nananampalataya, pumapasok sa kapahingahang yun. Ay salita ng salita, ang iba. Maaring kayo, salita kayo ng salita. May pananampalataya kayo, pero wala kayo sa kapahingahan ito. Sumpa ang nasa inyo. Kaya pag itinuloy natin ang pagbasa, dito po sa Hebreo 4, talatang 10, ang sabi po ay ganito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan, ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya dito makikita po ninyo, yung nagpapahinga, nakasama ng Diyos, yung nananampalataya na pumasok sa kapahingahan ng Diyos, nagpapahinga rin sa kanyang mga gawa. Kaya kung halimbawa, ang gawa ng isang tao po ay manininda, gaya ko, ang inyo pong lingkod ay simple lamang na manininda. Pag-araw po ng Sabat ay sinasara namin yung aming tindahan. Kaya minsan nabubuyo yung mga tao, ay wala po kaming magagawa sapagkat sarado po iyan at araw po ng pagsamba. Ganon din po ang Panginoon, itinigil po ang kanyang mga gawa sa ikapitong araw. Kaya pagka po ito'y ginagawa natin, halimbawa kayo, ang inyong trabaho ay mga teacher o anuman, pag-araw po ng Sabado ay wala pong trabaho sapagkat mula Lunes hanggang Biyernes lang po naman, nakakatigil po kayo, nakakapamahinga po kayo. Ganun po ang pamamahinga. Tigil po sa trabaho na gaya ng ginawa ng Diyos, tigil sa paggawa. Kapag po ganito ang nakikita natin, kung minsan, yan po yung lingkod ng mga Panginoon. Yan po yung lingkod ng Panginoon. Ganyan po ang kanyang mga lingkod. Ang sabi po nga sa 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos. May tularan po ang tao Ang tularan po yung Diyos, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Sapagkat siya yung unang nangilin, siya yung unang nagpahinga, ang tungkulin lamang ng tao ay sumunod. Sumunod po sa pinag-utos ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, katotohanan, 14:12 kanina,
Ulitin ko, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Nagpahinga siya, magpahinga rin tayo. Bakit hindi? Ang Diyos na makapangyarihan, dahil pag hindi, ay sinumpa tayo. Kaya yung 11, ang sabi po rito sa 11, magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinuman, ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Pinagsisikapan daw po ang pagpasok dito, kaya naman yung iba, sasabihin ng iba, ay napakahirap ng ganyang gawain. Hindi na yan uso sa panahon ito. Wala pong magagawa tayo. Kapag po ganun ang pananaw ng iba, kaya po naman, hindi kami nagtataka sa aming mga pangangaral. Minsan po, marami kaming mga gawain, pero kahit anong ganda at galing ng paliwanag, ay meron po talagang hindi nakikinig. Hindi po talaga papasok. Ay naunawa ko po nitong huli, kaya po pala nangyayari, sinumpa pala ng Panginoon yung mga yan Ang Diyos pala ang nagsumpa na sila hindi papasok sa kapahingahang iyon. Ano magagawa naman namin tao? Gustuhin man namin na kayo'y pangaralan, gustuhin man namin na kayo'y maligtas. Kung kayo naman pala sinumpa ng Diyos, wala tayong magagawa ron. Ang Diyos mismo po ang sumumpa. Kaya ang tungkulin po lamang namin ipangaral ang Ebanghelyong ito. Dahil kung hindi namin ito ipangangaral, ay may pananagutan kami sa Diyos. Yun lang po ang tanging layunin namin. At hindi po namin pinipilit ang sinuman sapagkat ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng pagpapalang ito. At kung titingnan natin itong napakahalagang pag-aaral po natin ito sa may kinalaman sa ikapitong araw o ang Sabat, sabi nga ng iba ay wala na, ilipas na. Pero kung atin pong pag-aaralan, hanggang doon sa paroroonan nating bagong langit at bagong lupa, ito pa rin po pala ang iiral na pagsamba. Kung atin pong babasahin ang aklat ng Isaias, dito po sa Isaiah 66, atin pong masusumpungan yun at nais ko po basahin sa inyo upang hindi po kayo magkulang ng kaalaman sa banal na kasulatan. Ang nakalagay po sa Isaiah 66, ang talata po ay 22 hanggang 23 ay ganito po ang nakalagay. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang mga bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sabi ng iba, kahit anong araw naman, ari kang sumamba. Kahit naman anong oras, ari kang sumamba. Totoo naman po yun. Kahit po anong araw, anong oras, pwede naman pong sumamba. Dahil, limbawa po, nakapagbigay ka ng kabutihan sa iyong kapwa, yun po akto ng pagsamba. Pero po yung araw na napakahalaga, na siyang ipinangili ng Diyos, na siyang pinagpala at pinakabanal ng Diyos, yan po pala pagsamba. Kaya sabi rito sa 23, at mangyayari po, ang sabi rito, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Yun po pala ang iiral na pagsamba. Hanggang doon sa langit na bayan, nalilikhain pa lamang ng Panginoon. Ako niya lumilikha ng bagong langit Hindi pa nakakalikha. Hanggang doon pala po, yun ang iiral na pagsamba. Kung atin pong mapapagmasdan sa aking pong mga talatang binasa. At ang sabi rito, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Yun po yung panibago yung sa langit. Ay saan po yung isang Sabat na pinagmulan? Ito po yung nakatala sa aklat ng Hebreo 4, talatang 9 po. Ang sabi po, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, mayroon daw natitirang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ang papasok pala po talaga rito, yun lang bayan ng Diyos. At ang sabi niya, may natitirang isang pamamahingang Sabat. Kaya dito sa Isaiah 66, magmula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Dito po nagmula sa lupang ito, sa ating kinabubuhayan, sa ating pong kapanahunan, yung isang Sabat. Sabi naman ng iba, yun daw isang Sabat, si Kristo. Totoo rin po yun. Si Kristo po ay kapahingahan. Pero ang pinag-uusapan po rito, araw ng Sabat.
Kaya makikita po natin mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroro ng lahat ng tao. Saan nagmula yung isang Sabat? Hebreo 4, gaya po ng pag-uulit ko kanina. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Nagmula po sa lupang ito, sa ating kinabubuhayang sanlibutan ito. Kaya napakahalaga na mapag-aralan natin ang araw ng Sabat, na ito pala'y umiiral, at ito'y iiral hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kung ang pagsamba natin hindi Sabat, paano tayo papasok doon? Samantalang ang sabi ro'y napakahalaga. Sabat ang iiral na pagsamba. Yun ang napakahalaga na ating nababasa. At yun po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Inuulit ko na naman. Yung sabi sa 14, kinakailangan ang sumasampalataya sa Kanya, gawin kung ano man ang Kanyang ginawa. Kaya napakahalaga ito, makaiwas tayo sa sumpa, kaibigan ko. Kung ikaw po ay wala sa kalalagayang ito, ay mag-isip-isip po tayo. Dahil baka sinumpa tayo ng Panginoon. Akala lang natin, nasa tunay tayong pananampalataya. Ang pakitingin natin, nasa tama tayo. Nalandas, pero ang totoo pala, naliligaw tayo. Bakit? Sa halip na pagpapala nga, abay sumpa. At yun po ang pinakamahirap na ating dadanasin, na gaya nga nung ating pag-aaral dito sa naunang aklat, itong aking sinundan na topic, kung titingnan po natin diyan, ay ang pag-aaral natin napakahalaga sapagkat yung mga tao, pagdating ng paghukom, akala'y sila'y ligtas, pala'y sila'y sinumpa. Unang-una, hindi pala sila kilala ng Panginoon, gaya doon sa natapos kong topic. Hindi pala sila kilala ng Panginoon, wala pala silang palatandaan. Bakit sila hindi nakapasok? Ay sumpa sa halip na pagpapala ang nasa kanila. Kaya kaibigan ko, ito ang pagkakataon, inaanyayahan kita makinig sa programang ito sapagkat napakahalaga na mailigtas mo ang iyong sarili, ang iyong sambahayan, sapagkat ang sanlibutan ito ay daranas at nadanas na pautay-utay ng mga salot na dumarating. Kaya po kami nag-aanyaya sa inyo ng pakikinig sa maikling panahong ganito na inyong pagsuri-suriin at pag-aralan ang mga ganitong kalalagayan. At sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa maikling pag-aaral na ito. At siguro po sa mga susunod, kung patuloy po kayong susubaybay, marami pa kayong malalaman na may kinalaman sa ating mga pag-aaral. Okay, marami pong salamat at ang inyo pong kapatid ay muling nag-aanyaya sa inyo. At kung kayo po ay mayroong katanungan, pwede po ninyong itanong sa akin. Pwede po kayong mag-chat sa akin at pwede po kayong magtanong maski po sa number ko sa Facebook o yung pong nakakakilala sa akin, maski po sa daan, arin nyo po akong tanungin. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay.